Alexa's POV. Alam kong konting sundot pa ni Lucas, ay hindi ko na rin mapipigilan ang sarili ko at bibigay na rin ako. Baby, tawag niyang nakatingin sa akin sa salamin. Matulog ka na. Sabi ko ulit, at nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat mula sa salamin. Saka lumakad papunta sa bathroom. Maigi nga siguro iyon, at nang mahimasmasan siya. Pinagpatuloy ko ang aking pagsusuklay, hanggang sa tuluyan na akong matapos. Papunta na ako sa kama ng makarinig ako ng kung anong nalaglag sa bathroom, kaya naman dali-dali akong nagpunta doon, at nakita kong nakahandusay si Lucas sa sahig. Lalasing-lasing tapos hindi kaya. Nenas kong sabi bago ko siya tinulungang makatayo. Ano ba kasi ang gagawin mo? Tanong ko nang tuluyan ko na siyang maitayo, at maisandig sa lavatory. Napansin kung nakarobe na si Lucas, kaya naman hinanap ko ang kanyang hinubad na damit, at nakita kong nakakalat iyon sa sahig malapit sa bathtub. Diyan ka lang, steady ka lang dyan. Tapos ay sinimulan ko ng damputin ang kanyang mga hinubad. Napatigil ako nang makita ko ang kanyang brief. Ibig sabihin ay wala itong kahit na anong damit sa ilalim ng bathrobe na suot niya. Ipinilig ko ang aking ulo, habang inilalagay sa laundry basket ang mga hinubad niya saka ko siya binalikan. Nakatingin lang ito sa akin, at sinusundan ang bawat galaw ko. Ano ba dapat ang gagawin mo? Hindi mo ba tatanungin kung may masakit ba sa akin? Akala mo ay nagtatampong bata ang itsura nito. Pero hindi ko pinansin, kaya nagpatuloy lang ito habang kinuha ko ang toothbrush, at nilagyan ng toothpaste na nakita kong nakapatong na sa lavatory, bago ko iniabot sa kanya na kinuha rin naman ni Lucas, bago nagsimulang mag-toothbrush. Lalabas na sana ako, pero pinigilan niya ako. Yapos-yapos niya ako ng isa niyang kamay, habang sige ang pag-toothbrush niya hanggang matapos. Akala ko ay okay na, ngunit kinuha naman ni Lucas ang kanyang razor pati na rin ang moisturizing cream na iniabot niya sa akin. Kinuha ko iyon at binuksan. Lalagyan ko na sana siya sa kanyang mukha, ngunit bago iyon ay binuhat niya ako, at iniupo sa lavatory saka ko siya pinahiran ng cream. Ngayon ay nasa pagitan siya ng mga hita ko, habang ang mga kamay niya ay nasa aking magkabilang hita na marahang humahagod doon. Baby, sabi ni Lucas, na nagpatigil sa paglalagay ko sa kanya ng cream, kasabay ang pagtitig sa kanya ng masama. Ikaw ang baby ko, ikaw ang Alexa ko, at ikaw ay akin. Titig na titig si Lucas sa akin, at kita kong sincere naman siya. Pero dapat ko ba siyang paniwalaan? Kinikilig ako sa totoo lang, at pumapalakpak ang puday ko sa sobrang kasiyahan. Hindi ko akalaing marunong palang pumalakpak ang puday. Ikwento mo sa tulog, baka sakaling maniwala, sabi ko na lang. Tapos ay ipinagpatuloy ko ang paglalagay ng cream sa pisngi niya, sa baba, hanggang sa panga. Ngayon ko lang napansin na medyo may tubo na pala ang mga balbas ni Lucas at bigot. Kaya siguro sobra ang pagkakiliti ko kanina, habang sinisimsim niya ang leeg ko. Binigay ni Lucas sa akin ang razor, at sinimulan ko na siyang ahitan. Nang matapos ay pinunasan ko iyon, hanggang sa tuluyan nang mawala ang lahat ng cream. Mukha na ba akong bata kaysa sa edad ko? Tanong ni Lucas, na nagpasalubong ng kilay ko. Pag magkasama tayo, sa tingin mo ay magmumukha tayong magkuya, or magtiyuhin, or asawa. Hindi pa rin ako nakaimik. Bakit niya tinatanong ang mga bagay na iyon? Gustong-gusto na kitang maangkin, Alexa. Hindi mo alam kung gaanong pagpipigil ko para lang hindi gawin iyon. Nanatili lang akong nakatingin sa kanya, dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. And this time, aangkinin na kita, iyon lang, at naramdaman ko na ang kanyang mga lobby, na inaangkin na nga ang aking mga lobby. My baby, my Alexa, mine, sabi pa ni Lucas ulit sa pagitan ng kanyang paghalik, sa gilid ng aking mga lobby. Parang kinakain na nga niya ako, at nararamdaman kong napupuno na ang mukha ko ng laway niya. Pero baliwala lang sa akin iyon. Napapanganga-panga ako na tila nasa sabik sa kanya. Ang mga kamay niya na kanina ay nasa dalawang hita ko, ay nasa taas ko na ngayon, at panay ang pisil niya, habang sinisimsim na naman niya ang aking leeg. Nakayapos na ako sa kanyang leeg, dahil napapaliyad na ako. Kinalag ni Lucas sa pagkakatali ang string ng suot kong pantulog, kaya naman tuluyan na iyong lumaylay.
na nagpalantad na ng tuluyan sa aking nakatawan. Liyong-liyo na ako sa sarap, at gusto ko nang angkinan niya ako ng mga oras na ito. Ngunit sa palagay ko ay wala pa siyang balak gawin iyon, dahil inangat pa niya ako sa pagkakaupo, kasabay ng paghila sa suot kong pabloob at nighties, saka ibinato kung saan. Hubad na ako sa kanyang harapan. Habang titig naman si Lucas, na tila asong naglalaway sa akin. Do you know how much I want to do this, the first time na makita ko ito? Tanong ni Lucas na nakatuon sa akin ang kanyang malamlam na mga mata. Noong una pa lang, Baby Alexa, gustong-gusto na kitang maangkin. Iyon lang, at sinibasib niya ulit ako ng halik, hanggang sa tuluyan akong angkinan ni Lucas. Masakit ang aking katawan paggising ko, parang ayaw kong ang bumangon, at tinatamad ako. Naisip ko ang nangyari kagabi, at hindi ko akalain na grabe ang pag-angkin na gagawin sa akin ni Lucas. Wait, speaking of Lucas, tumingin ako sa aking tabi, at napansin kong tulog pa rin siya. Paano ko siya haharapin, lalo na kapag naiisip ko ang mga pinagsasasabi ko sa kanya kagabi. Grabe ang mga pag-ungol ko, at pagmamakaawa na sigihan pa niya ang ginagawa sa akin. Nakakahiya, parang hindi ko first time. Dahan-dahan ay kumilos ako, upang makabangon na, kahit ayaw ko pa. Masakit pa talaga ang aking katawan, dahil kung ano-anong pinagawa sa akin ni Lucas, na hindi ko akalain na magagawa ko. Ni hindi ko nga akala na ganun pala ako ka-flexible. Nang akala ko ay makakabangon na ako, ay hinila naman ako ni Lucas pabalik. Rest, baby. You're tired. Bulong niya sa aking tenga, pagbalik ko sa pagkakahiga matapos niya akong yakapin. May gumapang na naman na tila kuryente sa buo kong katawan, na nagpatayo ng mga balahibo ko. Nakatalikod ako sa kanya, at ramdam ko ang katigasang muli ng kanyang harapan, dahil tamtusok iyon sa likuran ko. Paanong hindi nakadantay pa siya sa akin? Lucas, tanghali na, sabi ko na lang, nagbabaka sakali na bitawan niya ako, dahil sa totoo lang ay hiyang-hiya ako, lalo na at nakakaramdam na naman ako ng pagnanasa para sa kanya. We're in bed, baby. Anong sabi kong itatawag mo sa akin kapag nasa ganito tayo? Tanong ni Lucas. At doon ko lang naalala kagabi, na pinilit niya akong tawagin siyang baby, habang sinasabi kong bilisan niya ang ginagawa. Paano ko naman siya matatawag ng ganun ngayon, kung nasa katinoan ako? Tanghali na, wala ka bang pupuntahan ngayon? Tanong ko na lang, at hindi na binanggit ang pangalan niya. Ngunit hindi iyon nakalusot, dahil iniharap naman ni Lucas ako sa kanya, kaya naman. Namula na ng husto ang aking pisngi. Hinagod niya ang aking pisngi ng kanyang daliri, ayon napapikit tuloy ako. Good morning, baby. Tapos ay naramdaman ko ang kanyang mga labi na sinakop ang aking bibig, at syempre ay tinugon ko rin siya, hanggang sa uminit na nga ang aming umaga. Nakatatlong ulit pa naming narating ang kaligayahan, bago kami sabay na naligo, at bumaba para sa breakfast. Pagdating namin sa dining table ay nakahain na, at talagang kumain na lang din kami. Hindi kami nag-uusap, at wala akong balak magsimula ng pag-uusap, dahil nakakahiya pa rin. Panay naman ang tingin sa akin ni Lucas, pero hindi ko naman din masalubong, kaya iniiwasan ko na lang na tila sarap na sarap ako sa pagkain. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Lucas, nang malapit na kaming matapos sa pagkain bago nagsalita, ganyan ka lang ba talaga? Tumingin ako sa kanya ng buong pagtataka, dahil hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin. Hindi ka talaga magsasalita? Tanong ni Lucas. Wala naman akong sasabihin. Hindi na rin siya umimik at nagpatuloy na lang din sa pagkain. Hanggang sa pareho na kaming natapos. To my office, sabi ni Lucas, bago tumayo kaya tinanguan ko siya. Uminom muna ako ng maraming tubig, saka ako sumunod sa kanya. Nanatili ako sa kanyang likuran, ngunit bigla na lang itong huminto kaya huminto na rin ako. Alexa. Bulalas ni Lucas na ikinagulat ko. Galit ba siya? May nagawa ba akong mali? Nag-aalangan man ay nilakasan ko pa rin ang loob ko. Anong ginawa ko na naman? Exactly. Wala kang ginagawa kaya nakakainis. Litong-lito pa rin ako, pero habang ang 1 metro ang layo namin, ay nawala dahil sobrang lapit na niya sa akin. Kinuha ni Lucas ang aking kamay, at ipinagsalikop iyon sa kanya. Napatingin ako sa kanya,
at kitang-kita kong nawala ang galit sa kanyang mukha, bago nagpatuloy sa pagsasalita. Be possessive, Alexa. Pagkatapos ng nangyari sa atin, ay ito na ang oras kung saan dapat ka nang maging clingy sa akin. Yung tipong kapag magkasama tayo, dapat ay lagi kang nakahawak, nakayapos, or nakakandong sa akin. Ha, ganun pala yun. Yan ay kung ayaw mong may ibang babaeng gumawa nun sa akin. Hindi ako nakakibo, hindi ko rin. Alam kong nagbabanta ba siya, or nagpapakasweet sa akin. Matay ko mang isipin, ay hindi ko maunawaan kung bakit naging ganito na si Lucas. Pagpasok namin sa kanyang opisina, ay nandoon na rin si Lester na seryoso pa rin ang mukha, pero mabilis nang umiti nang makita ang magkahawak na kamay namin ng boss niya. Nakaramdam tuloy ako ng hiya, dahil baka inisip niya na may nangyari na sa amin, kahit na iyon pa ang totoo. Naupo si Lucas sa inupuan niya, nang unang beses niya akong papuntahin dito sa opisina niya, at papunta na sana ako sa couch sa bandang kanan ni Lucas, ay hindi niya pa rin binitawan ang aking kamay. Bagkus ay hinila pa niya ako, at ang nangyari ay napaupo na nga ako sa kanyang kandanggan. Gulat kong bulalas. Natawa naman si Lester, at natakpan ko ang aking mukha ng isa kong kamay dahil sa hiya. What's wrong? Ang tanong naman ni Lucas. Sinilip ko siya sa siwang ng aking mga daliri. Ngunit nakita kong takang-taka talaga ito, na mukhang walang kahit idea sa nararamdaman kong pagkapahiya. Kinandang mo boss Mabilis na lumipad ang paningin ko kay Lester na hanggang ngayon ay nakangisi pa rin. So, naikot ko ang aking mga mata dahil sa tanong ni Lucas. Syempre boss, nahihiya na si Alexa. Bakit? Women do this, right? Tanong pa rin ng walang malay na Lucas. Kayo na lang ang mag-usap, dahil mukhang clueless ka boss. Unat na unat ang likod ko sa pagkakandong, ngunit hinapit ako ni Lucas, kaya naman napasandal na ako sa kanya, tapos ay binitawan niya ang aking kamay, pero ipinulupot naman niya iyon sa aking bewang, kaya ng lalaki ang mga mata kong napatingin kay Lester, na iling-iling habang nakangisi. Naayos mo na ba ang pinapaayos ko? Tanong ni Lucas. Yes, boss. Nai-enroll ko na rin si Miko. Matalino siya ha. Komento naman ni Lester. Syempre, feeling proud ako matalino daw ang kapatid ko Teka lang, tama ba ang narinig ko na i-enroll na niya ang kapatid ko? Napatingin ako kay Lucas, natatango-tango na. Hindi ka pinag-aral ng tiyahin mo? Tanong ni Lucas, nang bamaling din ito ng tingin sa akin. Tumango lang ako, dahil hindi pa rin ako makapaniwala na pinag-uusapan namin ang tungkol sa pag-aaral. Nakapag-aral ka? Taka kong tanong, na tinanguan naman niya. With flying colors. Pagmamalaki pa ni Lester, kaya naman bumakas ang disbelief sa mukha ko. Kahit siya, sabi pa ni Lucas, sabay turo sa lalaki na nakangiting proud din sa sarili. Kahit na mamamatay tao sila, ay nakapag-aral sila. Anyway, in-enroll ka na rin niya sa ALS. Mabilis na bamaling ang tingin ko sa aking upuan, sa lalaking inuupuan ko pala. Mag-aaral din ako. Ayaw mo? Tanong din ni Lucas. Gustong gusto. Bulalas ko. Matagal ko nang gusto makapag-aral, at nitong huli lang, ay nalaman ko nga ang tungkol sa ALS, at balak kong mag-enroll doon, nang lingid sa kaalaman nila Tita Soledad. Then be ready, magsisimula ka na ng klase mo. Online nga lang. Natigilan ako, at napatingin sa kanya. Bakit? Ha? Wala. Hindi ko lang akalain na online pala. Bakit? Gusto mo ba na attend ng school? May gusto ka bang makita? Nakakunot ang noong. Tanong ni Lucas na tila galit. Aalis na muna ako, boss. Tumingin ako kay Lester, na tumayo mula sa kanyang pagkakaupo, at ngayon ay nagsisimula ng lumakad palabas ng office. Hindi ka na nakasagot, may gusto ka bang makita? Wala. Tapos ay sinapo ni Lucas ng kamay ang aking baba, bago niya inilapit ang kanyang mukha sa akin. Siguraduhin mo lang, Alexa. Hindi na ako nakasagot, dahil hinalikan na naman niya ako. Napaka-possessive naman nito, hindi ba masama ang ganon? Nagkibit balikat na lang ako, at saka tinugon ang kanyang halik. Wala naman akong magagawa sa ngayon, because I'm at his mercy. Walang ibang pwedeng humawak sa'yo, baby. Papatayin ko ang sino mang lalaking lalapit, or magkakagusto sa'yo, remember that. Kaya kung may kaibigan ka mang lalaki,
or may lalaking malapit sa'yo, ngayon pa lang ay binabalaan na kita, think before you talk to any one of them, sabi ni Lucas, nang matapos ang mahaba at madiin naming halikan. Napahinga ako ng malalim, ngunit sa palagay ko naman, ay wala akong dapat ikatakot sa ngayon, dahil wala namang lalaking malapit sa buhay ko, maliban kay Miko. Kagaya ng nasabi ko na noong una, ay talagang iniwasan ko ang mga ito, dahil focus lang ako sa goal ko, at yun ay ang mapabuti ang kalagayan naming magkapatid. At alam ko rin, na sa hinaharap ay wala kaming magiging problema tungkol doon, dahil mukhang hindi rin naman ako papayagan ng baby ko, na mawala sa paningin niya. Lumipas pa ang mga araw, at nagsimula na rin ang aking online class. Okay lang naman, dahil siniguro ni Lucas na kumpleto ang lahat ng pangangailangan ko. Binilihan niya ako ng laptop, at bagong cellphone, at nalaman ko mula kay Lester na kumpleto na rin sa gamit si Miko. Sa isang pag-uusap naming magkapatid, ay napag-alaman ko rin na sa private school siya nag-aaral. Masyang masaya ako, dahil sa wakas ay makakapag-aral na ako, kami ng kapatid ko. Parang isang pangarap na napakahirap abutin nito, noong kila Tita Soledad pa kami nakatira. Hindi ko akalain na mapapaganda pa, na ako, at si Miko ang ipinambayad nila sa utang nila. Samantala huling beses na may nangyari sa amin ni Lucas, ay kasunod din na umaga ng aking first time. Hindi ko alam kung nawalan na ba siya ng gana, or ano, pero panay pa rin naman ang paghalik-halik niya sa akin, at sa gabi ay magkatabi pa rin kaming natutulog, at grabe pa rin ang pagkakayakap niya sa akin, na tila ba mawawala ako sa tabi niya. Hindi ko alam kung ano ang nagbago, at hindi na si Lucas sumubok pa na may mangyari ulit sa amin. Nagustuhan ko ang ginawa namin, pero hindi dahil doon kaya ako nagtataka. Siyempre sa sobrang pag-angkin niya sa akin, na tila sabik-sabik siya, ang akala ko ay papanayin niya rin ako. Ngunit hindi nga iyon ang nangyari. Kasalukuyan akong nasa online class, nang biglang mag-text sa akin si Lucas. Tapos ka na, malapit na. Bakit? Baba ka agad sa office ko pagkatapos mo. Okay. Akala ko ay hindi na siya magre-reply, pero nagulat ako nang tumunog ulit ang phone ko, at may emoji pa na kiss. Hindi ko mapigilan ang mapangiti dahil doon. Kung titingnan kasi si Lucas, ay hindi mo akalain na kaya niyang mag-text ng ganang bagay. Hindi ako nag-reply, dahil naisip ko na literal na halik ang itugon sa kanya mamaya, parang nakaangat sa sahig ang mga paa ko, habang bumababa ng hagdanan, nang matapos ako sa aking online class. Mabilis kong iniligpit ang aking mga gamit, saka lumabas ng aming silid. At nagmamadaling pumunta nga sa office ng aking baby. Kumatok muna ako bago pinaihit ang serador ng pinto, at syempre pa, diretso ang mga mata sa kanyang office table, kung saan si Lucas nakapwesto. Nakita kong nagangat siya ng tingin, at saka tumango, na ang ibig sabihin ay lumapit ako sa kanya. Napansin kong nakasimangot ito, kaya nag-alangan ako, kung ibibigay ko ba ang reply kong kiss. Sabi ko para matanggal ang kung ano mang bumabara sa lalamunan ko dahil sa kaba. Kasalukuyan akong nakatayo sa kanyang harapan, at normally ay hinihila niya ang kamay ko, para kumandong sa kanya. Sumandong si Lucas sa kanyang upuan, at tumangala sa akin, bago mataman niya akong tinignan. Wala ka bang sasabihin, or gagawin man lang? Tanong ni Lucas. Taka kong tanong, dahil wala naman ako maisip na sasabihin sa kanya. Hindi ba at ako ang pinapanto mo dito? Oo, pero hindi ka na nag-reply sa akin kanina. Napangiti ako dahil doon. So, waiting pala siya. Hindi na ako sumagot, at nilakasan ko ang aking loob na kumandang ng kusa sa kanya. Kitang-kita ko ang panlalaki ng kanyang mga mata, dahil hindi niya inasahang gagawin ko iyon. Namilog pa ang kanyang mga mata, nang bigla ko na lang siyang halikan. Ngunit mabilis din itong nakabawi, dahil naramdaman ko ang pagpulupot ng kanyang braso sa aking baywang, at paghimas ng isang kamay niya sa aking hita, bago mainit na tinugon ang aking halik. Yan ang reply ko, sabi ko, matapos ang aming halikan, kahit na alam kong namumula ang aking pisngi dahil sa hiya. He chuckled, pero kita ko ang saya sa kanyang mukha. Hindi ni Lucas siguro talaga inakala na gagawin ko iyon. Mukhang maganda ang araw mo, na perfect mo ba ang test mo?
Tanong niyang nakakunot ang ulo, pero may very very slight na ngiti sa kanyang mga labi. Wala naman kaming test. Nag-lecture ang teacher namin, at next week pa kami may quiz. Kumusta naman ang klase mo? May boys. Okay naman, at huwag mo nang tanungin ang tungkol sa boys, dahil ikaw rin naman ang pikan. Sumasagot ka na sa akin. Nakataas ang kilay na tanong ni Lucas, na ikinatawa ko naman. You're taking me lightly, aren't you? Pinisil ko ng bahagya ang kanyang matangos na ilong, na dati ko pa gustong gawin, kaya lang ay naiilang ako. Pero sa palagay ko, ngayon ay maganda ang kanyang mood. Talaga naman, ayaw kong magalit ka sa akin, kaya hindi ko ini-entertain ang mga classmate kong lalaki, na gustong makipag-chat at makipag-text sa akin. Nakatingin lang si Lucas sa akin, at sinalubong ko naman para malaman niyang nagsasabi ako ng totoo. At ayaw kong makapatay ka pa ng tao ng dahil lang sa akin. Hindi ako sigurado kung magagawa nga ba ni Lucas iyon, pero pinagbantaan na niya ako, kaya naman hindi ko dapat baliwalain lang iyon. Bukod sa dalahin na iyon ng konsensya ko, ay magkakasala pa si Lucas ng dahil sa akin, na ayaw kong mangyari. Masaya ako sa piling niya ngayon. Isa pa, nakapag-fill out na ako ng marriage application namin, kaya siguro naman ay na-process na iyon ni Lester. Nahihiya naman akong magtanong, pero sa tingin ko sa kanila ay mukhang madali lang sa kanila ang lahat. Hindi ko inaasahan na sa simula ay naging maayos ang pagsasama namin ni Lucas. Pero kahit papaano ay nagkaroon ako ng tiwala sa kanya. Madalas pa rin siyang umaalis, at kapag ganun ay hindi ko maiwasan ang kabahan dahil baka kung ano na ang ginagawa nila at mapahamak siya. Tanghali at kakatapos lang ng klase ko, nang biglang pumasok si Lucas sa aming silid. Ngumiti ako sa kanya bago ako tumayo sa kinauupuan ko, at lumapit upang bigyan siya ng halik. Maaga ka yata? Tanong ko nang maghiwalay ang aming mga lobby. Hindi naman ako umalis, nasa baba lang ako. Kumunat ang noo ko, dahil ang buong akala ko ay umalis ito kanina at may pinuntahan. Okay, may gagawin ka pa? Tanong ko. Oo, paalis ako. Bibili ng damit, sagot ni Lucas, sabay lakad papunta sa walk-in closet upang magbihis, kaya hinintay ko na lang siya na matapos. May pupuntahan ka bang party? Tanong ko nang makalabas na ito. Isang simpleng long-sleeve polo na itinutupi niya hanggang sa kanyang siko, at saka denim jeans ang suot ni Lucas, na lalong nagpagwapo dito. Napalunok tuloy ako ng laway, dahil bakat na bakat ang kanyang dibdib. Oo, kasama mo si Lester. Oo, sagot niya habang papunta siya ng tokador. Hindi ako pwedeng sumama. Napatingin siyang bigla sa akin, na nakakunot ang noo pero sumagot pa rin, kasabay ng pagharap niya sa salamin at nagsuklay. Hindi na, puro lalaki lang naman doon. Napatango-tango ako sa sinabi niya. Kung ganun ay hindi nga niya ako isasama talaga. Ngumiti ako at lumapit sa kanya, para tulungan siyang ayusin ang kwelyo nang suot niyang long sleeve polo. Ibinutons ko iyon, at itinira lang ang pinakataas. Hindi ba parang nasasakal naman ako nito? Tanong niya habang tinatanggal ang pagkakabutones ng pangalawa, at malamang ay hanggang pangatlo pa, pero pinigilan ko na siya. Tama na yang isa. Bakit may pagpapakitaan ka ba ng dibdib mo doon? Naningkit ang kanyang mga mata sa pagkakatingin sa akin bago nagtanong. What's wrong with you? May nangyari ba na hindi ko alam? Ha, wala. Ano naman ang mangyayari? Bakit parang kakaiba ang ikinikilos mo? Nagdududang tanong ni Lucas. Anong kakaiba? Sinasabi ko lang naman, pero kung talagang hindi ka makahinga edi sige, tanggalin natin ito. Tapos ay tinanggal ko na nga ang dalawa pang butones ng suot niya. Ayan, dagdag ko pa bago ko tinapik-tapik ang kanyang balikat, at saka nginitian siya ng alanganin. Nang tuluyan na siyang makapag-ayos ay umalis na ito. Ni hindi niya naalalang halikan ako na nakapagpalungkot sa akin. Ipinilig ko ang aking ulo, dahil ayaw ko namang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil wala na akong klase, ay sinubukan ko na ma-Angie text si Lester, para malaman kung sino ang pwede kong tawagan para makausap si Miko, dahil malamang ay magkasama sila ni Lucas na aalis. Nag-reply naman ang lalaki, ngunit sinabi niya na mamaya na lang pagdating niya, kaya naman. Nakontento na lang ako doon. Walang cellphone ang kapatid ko, dahil bata pa siya,
at hindi tamang maghawak na siya ng ganon, dahil baka mamaya ay kung ano pa ang gawin niya. Para sa akin, ay sapat na may oras kami para makapag-usap. Although nagtataka pa rin ako kung bakit hindi na lang hayaan ni Lucas, na magkasama kaming magkapatid dito. Samantala, nanatili lang ako sa aming silid, hanggang sa dumating na ulit si Lucas, na tila nagmamadali. Ni hindi na niya nagawang bumati sa akin, at diretso na ito sa aming bathroom. Matapos niyang ailapag sa kama ang kanyang susuotin. Tiningnan ko iyon at napansin kong suit iyon. Mukhang formal gathering ang pupuntahan niya. Sa bagay, unang kita ko pa naman sa kanya, ay ganitong kals na ng damit ang suot niya, partida, nang gugulpi siya ng tao noong mga oras na iyon. Bigla akong natigilan dahil sa inisip ko, hindi kaya may gugulpihin na naman siya ngayon kaya ganon ang mood niya. Kaya parang kakaiba siya. Nanlaki ang aking mga mata dahil sa takot nang maisip ko iyon. Pilit kong ipinilig ang aking ulo, upang mawala iyon sa aking isipan. No, hindi naman siguro. Lumabas ng bathroom si Lucas at saka nagbihis. Sa pakiworry ko ay nagmamadali ito kaya hindi ko na rin siya inabala pa. Aalis na ako. Hinalikan pa niya ako ng ubod tagal, bago siya tuluyang lumabas ng aming kwarto, habang ako naman ay nakontento na lang sa panonood ng kung ano-ano sa aking laptop, at tinawag lang ako ni Nati ng oras na ng hapunan. Pagkatapos kong kumain ay bumalik na rin ako sa aming kwarto, naglinis ng aking katawan bago bumalik sa kama, at nagpatuloy sa panonood. Pa-scroll-scroll lang ako nang mahadjap ng aking paningin ang isang video, kaya naman mabilis kong ibinalik iyon. Nakita ko na live streaming pala iyon, at nasa isang event ang streamer habang kinukuhanan niya ang mga nasa paligid. Kilig na kilig ito, at sinasabing sobrang gwapo daw ng lalaking nakita niya kaya lang ay mukhang taken na. Napangiti ako dahil ganong-ganon din ang kaibigan kong si Selena. Ayan na siya, sabi ng streamer sabay focus ng kanyang camera sa lalaking tinutukoy niya. Para akong natulala nang makita kong si Lucas pala ang lalaking sinasabi niya, at kaya sa palagay niyang taken na ito, ay dahil may katabi itong magandang babae na ngiting-ngiti, habang nakaangkla. Ang kanyang kamay sa braso ng lalaking dapat ay sa akin lang. Tiningnan ko ang mukha ni Lucas, at napansin kong nakangiti rin ito. Mukhang masayang-masaya na nasa tabi niya ang pinakamagandang babae, sa kung anumang event na iyon. Tinitigan ko ang babae, at napansin kong parang pamilyar siya. Inisip ko kung saan ko siya nakita nang biglang humarap ito kay Lucas, at saka hinalikan. Doon ko na-realize na siya rin ang anak ng senador, na nakita ko rin sa Elsang video na kahalikan ni Lucas noong una. Hindi ko alam kung ano ba ang mararamdaman ko, para kasing masakit para sa akin. Ang sabi ni Lucas, ay puro lalaki ang mga makakasama niya doon, pero bakit may babae sa tabi niya? Kaya ba parang kakaiba siya? Sino ang babaeng iyon, at palagi ko na lang siyang nakikita na kasama ni Lucas. Hindi lang basta kasama, lagi pang may halikan na nagaganap. Kulang ba ako? Dahil ba sa kanya kaya wala na ulit nangyari sa amin? O baka naman may nangyayari sa kanila, at noong time na yun ay hindi available ang babaeng iyon, kaya pinagtiyagaan niya ako. Walang gana akong nahiga sa kama, at nagdesisyon na matulog na lang. Balak ko sanang hintayin si Lucas, ngunit hindi na rin naman pala kailangan. Para lang akong tanga kung gagawin ko pa iyon, mayroon na siyang kasama at baka umagahin na ng uwi. Kinabukasan ay mabigat ang aking katawan na bumangon. Pagtingin ko sa aking tabi, ay wala si Lucas at wala ring bakas na nahiga siya doon. Marahil ay tama ang hinala ko na magkasama sila. Wala man akong gana, ay nagsimula pa rin akong kumilos para sa klase ko. Hindi naman pwedeng dahil lang sa kung anong bigat ng damdamin ko, ay hayaan ko na ring maapektuhan ang pag-aaral ko. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito, kahit na utang ko sa lalaking dahilan ng pagsama ng pakiramdam ko, kaya nagkaroon ako ng ganitong pagkakataon. Tumayo ako sa kama at dumiretso sa walk-in closet, para kumuha ng malinis na tuwalya, bago nagpunta sa bathroom para makaligo na. Nang tuluyan ko ng maubad ang aking damit, ay hindi ko maiwasang pagmasdan ang aking sarili sa salamin. Mula ulo at bahagya akong lumayo upang makita ko rin hanggang paa. Magna 90 na ako at sa totoo lang, kung hindi papansinin ang height, ay masasabi kong malaking bulas ako.
Ang pinagpala kong dibdib, maliit na baywang, at matambok na puwet, isama pa ang maganda kong mukha, ay alam ko sa sarili ko na makakapasa akong artista, kung marunong lang akong umarte. Kaso ay wala akong katalent-talent, at higit sa lahat ay mahiyain ako. Pero walang dating kay Lucas ang physical appearance ko, dahil may mas nakahihigit sa akin, lalo na at anak pa ng senador. Sino nga ba ako para pag-aksayahan niya ng oras at panahon? Pagkatapos maligo ay nagbihis na ako. Wala akong ganang mag-agahan na naman, kaya hindi na rin ako bumaba para kumain, at dumiretso na sa balcony dala-dala ang aking laptop, saka ko iyon binuksan. Napakunot noo ako dahil hindi ko matandaan, na na-close ko ang mga tabs na in-open ko. Ipinilig ko ang aking ulo, at saka ako nag-open ng Google Meet. May 30 minutes pa ako para mag-prepare, pero wala na lang akong ginawa. Basta naupo lang ako at naghintay ng oras na parang wala sa sarili. Hinihintay kita kanina pa para sa almusal ah. Napaigtad ako nang marinig ko ang boses ni Lucas. Nagangat ako ng tingin, at nakita kong nakatayo si Lucas sa may pintuan papasok ng kwarto. Mabilis. Akong pamaling ng tingin sa aking laptop bago sumagot. Tanghali na ako nagising at mail late ako kung kakain pa ako. Hindi siya umimik, pero naramdaman ko ang paglapit at pag-upo niya sa bakanteng upuan sa tabi ko. Did you wait for me? Hindi. Wala ka naman sinabi kung anong oras ka uuwi eh, parang baliwala ko lang nasagot. Ayaw kong ipahalata na naiinis, or mas tamang sabihin na nagagalit ako sa kanya, dahil pakiramdam ko ay nagsinungaling siya sa akin. Galit ka ba? Hinawakan ni Lucas ang aking kamay, na mabilis kong iniiwas at kunyari ay kinuha ko ang notebook at ballpen ko, na nasa kabilang side. Napatingin siya sa akin, habang ang kanyang kamay niya ay nasa ere pa rin, at akmang hawakan ako. Mag-start na ang klase ko. Pinindot ko na ang link para sa Google Meet, at nakita naman niya iyon, huminga siya ng malalim bago tumayo, at iniwanan na ako. Ang akala ko ay tuluyan na niya akong iniwanan, ngunit bumalik siya at may dala ng pagkain para sa akin, tapos ay naupong muli sa tabi ko, saka ako sinimulang subuan. Habang nagkaklase, galit ako sa kanya, alam ko yon. Pero sa pinapakita niya sa akin, ay parang natutunaw ang lahat ng sama ng loob ko. Nagpatuloy ang klase ko at talagang hinintay niya na matapos ako. Now we can talk. Niligpit ko na ang mga gamit ko, at saka tumayo mula sa aking pagkakaupo. Bakit may problema ba? Kunyaring tanong ko. Ayaw ko kasi ang mga konfrontasyon. Alam kong hindi ako mananalo sa ganon, dahil napakabilis kong maiyak. Kahit ang simpleng panonood ng drama ay sumasargo ang luha, kasama na pati sipon ko, ito pa kayang usapang damdamin na sa tunay na buhay. Baby, sabi ni Lucas, dahilan para mapatingin ako sa kanya. Wala tayo sa ibabaw ng kama para tawagin mo ako ng ganyan. Galit ka nga. Hindi ako galit, sinasabi ko lang kung ano ang totoo. Hindi ba at nagkasundo tayo na doon lang tayo magtatawagan ng ganyan? Saka, wala akong karapatang magalit. Look, I'm not good with explanation, kaya sana naman ay. Hindi naman ako nanghihingi. Putol ko sa sasabihin ni Lucas. Kung hindi siya magaling magpaliwanag, bakit pa siya mag-aaksaya ng laway na magsalita diba? Saka ano ang ipapaliwanag niya? Alam ba niya, na alam kong may kasama siyang ibang babae kagabi? Bakit ka kasi nagagalit? Ang nauubos na pasensyang tanong ni Lucas. Mataas na ang boses niya kaya naman nainas na ako sa kanya din. Sinabi ko nang hindi ako galit. Malumanay lang ang pagkakasabi ko, dahil may pakiramdam akong lalo lang din sasama ang loob niya. Sinabayan ko na rin ang ngiti ngunit kita ko sa mukha niya na hindi siya naniniwala, pero pinanindigan ko na rin. Bakit ayaw mong magpahawak kanina? Malay ko bang hahawakan mo ako? Kukunin ko yung notebook ko. Kinain ko nga yung pagkaing sinusubo mo sa akin kanina diba? Sure ka na hindi ka galit? Paniniguro pa ni Lucas, na tinanguan at nginitian ko na rin. Wala akong dahilang para magalit sa'yo. Malibang saktan mo ang kapatid ko, bukod doon, wala na. Why? Anong why? Bakit iyon lang ang dahilan mo para magalit ka sa akin? What if I did something other than that? Hindi pa rin ako magagalit. Bakit nga? Dahil wala naman akong karapatang magalit. Remember, ipinambayad lang ako ng tita ko sa'yo.
So, technically you own me. At bilang pag-aari mo, ay wala akong karapatang magreklamo, or expect ng kahit na ano sa'yo. Hindi siya umimik, at napansin kong nakatimbag siya na tila galit. Tama naman ang naisip ko, dapat wala akong pakialam sa kanya. Dapat ay hindi ako umasa ng kahit na ano mula sa kanya. Kung may ibigay siya, salamat. Kung wala, salamat pa rin. Alam ko na ngayon na mas masasaktan ako, kapag binigyan ko ng meaning ang lahat ng ginagawa or gagawin niya para sa akin. Mas mabuti na ang walang expectations. Is that what you think? Bakit? May iba pa ba? Hindi ba at iyon naman ang totoo? So, I mean nothing to you. Wala kang pakialam sa kung ano man ang gawin ko. Kahit naman magkaroon ako ng pakialam, wala rin akong magagawa kung ako ang baliwala sa'yo. Pwede akong mag-care sa'yo, pero kung hindi mo papansinin, at mas gusto mo ang iba, wala ring saysay. Hindi na rin siya nakaimik, at tila iniisip ang sinabi ko. Nang nagdaang gabi ay nakapag-isip-isip ako. Dahil sa anak ng senador na iyon, ay bigla na lang akong nagkaroon ng agam-agam. Paano kung bigla na lang niya akong itapon? Kami ni Miko to be exact. Saan kami pupulutin? Hindi ako umaasang bibigyan niya ako ng pera kaya dapat ay maisip ko rin ang future naming magkapatid. Oo, at sa ngayon ay kumakain kami ng 3 beses sa isang araw, nakakapag-aral at may bubong na nasisilungan. Paano kung dumating ang kinatatakutan ko? Siguro ay ito na rin ang tamang oras para magpaalam sa kanya. Gusto kong magtrabaho. At dito na po nagtatapos ang 3 kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.